Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simulan ang ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Good day, Grade 10! Ang topic natin ngayon ay isyung teritorial. Kapag sinabi nating territory, isipin niyo muna yung simpleng idea na hanggang saan ang sakop mo. Halimbawa, sa bahay, may sarili kang kwarto. Kapag naman biglang pumasok yung kapatid mo, humiga sa kama mo, ginamit ang charger mo, at kinupang snacks mo nang walang permiso, Excuse me, teritoryo ko to. Pero syempre, sa bansa natin, mas seryoso to. May mga hangganan at karapatan ng isang bansa sa lupa at karagatan nito. At yan ang aalamin natin ngayon. After ng lesson natin, dapat ay malinaw na sa inyo kung ano ang UNCLOS at EEZ. At higit sa lahat, kung bakit hindi pareho ang sovereignty at sovereign rights. Kaya, focus tayo. Ito ang goals natin today. Kasanayan sa pampagkatuto na ipaliliwanag ang kalagayang pang-ekonomiya ng bansa at ang mga isyong kinakaharap nito bunga ng globalisasyon. Mga tiyak na layunin. Natutukoy ang mga batayang konsepto at probisyon sa UNCLOS pati na ang pagkakaiba ng soberanya sa sovereign rights bilang bahagi ng pag-unawa sa teritoryo at kalagayang pang-ekonomiya ng bansa. Nakapagtatala ng mga batayang datos, batas, at legal na probisyon ukol sa Exclusive Economic Zone or EEZ ng Pilipinas na magagamit bilang pundasyon sa pagbuo ng mapanuring papel o plano sa pagtugon sa mga isyong pang-ekonomiya. Naipapakita ang pagiging bukas ng isip at pagpapahalaga sa pagkilala sa kahalagahan ng pambansang teritoryo at mga yamang dagat ng bansa upang mapaunlad ang kakayahan sa matalinong pagpapasya. Bago tayo magpunta sa discussion, warm up muna tayo. Tingnan natin kung gaano kabilis kumana ang inyong AP brain cells today. Ready na ba? Game na! Simulan natin to. May mga letra kayong makikita sa screen na medyo literal na gulong-gulo. Ang challenge nyo, ayusin ang mga letra para mabuo ang tamang salita. Ready? Ano kayang salita ang nabuo nito? Ang tamang sagot ay teritoryo. Ano ang iyong pagkakaunawa sa salitang teritoryo? At isipin ng inyong bahay hanggang saan ang inyong teritoryo. Share nyo na yung answers nyo. Kanina, nabuo natin ang salitang teritoryo. Pero ang tanong, kapag sinabi nating teritoryo ng Pilipinas, hanggang saan ba talaga yon? Para masagot natin yan, tingnan natin ang Artikulo 1 ng Saligang Batas ng 1987 na tumatalakay sa pambansang teritoryo. Basahin at suriin natin to. Alam kong medyo mahaba at formal ang pagkakasulat, pero huwag kayong ma-pressure. Hihimayin natin para mas simple. At ayon dito, ang teritoryo ng Pilipinas ay hindi lang basta lupang nakikita natin sa mapa. Kasama rito yung ating mga pulo, katubigan, at himpapawirin.
pati ang iba pang bahagi na sakop ng kapangyarihan o jurisdiksyon ng Pilipinas. So, isipin ninyo na parang may 3D space ang bansa. Hindi lang kung ano ang nasa ibabaw ng lupa. May sakop tayo na lupa, tubig, at himpapawid. At pansinin ninyo itong bahaging to. Sinasabi rin na ang mga karagatang nakapaligid, nakapagitan, at nag-uugnay sa mga pulo ng kapuluan ay bahagi ng panloob na karagatan ng Pilipinas. Kaya, kapag pinag-uusapan natin mamaya yung isyong teritorial, hindi lang ito simpleng tanong na kanino tong lupang to. Maaari ring pag-usapan kung hanggang saan ang sakop at jurisdiksyon ng isang bansa. Ngayon, based sa binasa natin, ano-ano ang mga bumubuo sa pambansang teritoryo ng Pilipinas? Malinaw na sa atin ngayon kung anong ibig sabihin ng teritoryo. Hindi na tayo hanggang definition lang, kaya let's explore! Tara, alamin natin to ng mas malalim. Talakayin naman natin ang Exclusive Economic Zone. Ayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS, ang EEZ ng isang bansa ay umaabot hanggang 200 nautical miles o around 370 kilometers mula sa baseline. So isipin nyo, parang may economic zone ng bansa sa dagat kung saan may karapatan itong makinabang sa mga resources. Kaya, importanteng malaman natin kung hanggang saan ang EEZ ng Pilipinas. Ang Exclusive Economic Zone or EEZ o Zona ng Eksklusibong Ekonomiko ay ang saklaw ng karagatan na umaabot hanggang 200 nautical miles or tinatayang 370 kilometro mula sa dalampasigan o baseline ng isang bansang kapuluan o may baybayin. So class, dito daw may special rights ang Pilipinas na gamitin at pangalagaan ang mga likas na yaman tulad ng isda, langis, at natural gas. So basically, may karapatan tayo sa resources dito. Kaya kapag may ibang bansang nakikialam, ayun, may issue na tayo. Sa ilalim ng UNCLOS noong 1982, ang isang bansa ay walang ganap na soberanya or sovereignty sa EEZ, gaya ng sa kanyang lupain at territorial sea na 12 nautical miles. Ngunit, mayroon tong tinatawag na karapatang saklaw o sovereign rights. So class, importanteng distinction ito. Sa EEZ, hindi full sovereignty ang meron ng bansa tulad sa territorial na dagat. Ang meron dito ay ang sovereign rights, meaning may espesyal na karapatan ang bansa na gamitin at pamahalaan ang mga resources sa EEZ. So tandaan, territory is equals to sovereignty. EEZ is equals to sovereign rights. Magkaiba yan, class. Alam niyo ba na malawak pala ang EEZ ng Pilipinas? Mahigit 2.2 million square kilometers. Mas malaki pa to kaysa sa mismong land area natin. So yes, maliit man tayo tingnan sa mapa, malawak naman ang karagatang may karapatan tayo sa resources. Kaya big deal talaga kung paano natin to pinoprotektahan. Ito naman ang tinatawag na UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea. Parang rulebook siya ng mga bansa pagdating sa paggamit ng karagatan. Pinagtibay ito noong 1982 at naging epektibo noong 1994.
kasama ang Pilipinas sa mga bansang lumagda at nagratipika nito. So basically, may international rules na sinusunod pagdating sa karagatan. Hindi pwedeng basta, akin to, dahil sinabi mo lang. So paano naman kaya sinusukat ang 200 nautical mile EEZ natin? Diyan papasok ang Republic Act No. 9522 o Philippine Baselines Law. Basically, nagtakda ito ng baseline o starting point kung saan sinusukat ang ating maritime zones kasama ang EEZ. So tandaan, pag sinabing baseline, ito yung starting line ng pagsukat sa dagat. Isipin nyo na lang parang Minecraft ito. May sarili kayong base at kapag nasa loob, kayo ang may control. Parang territorial sea hanggang 12 nautical miles. May soberanya ang bansa. Pero ang EEZ hanggang 200 nautical miles. Parang resource area sa labas ng base. Hindi ibig sabihin na sa'yo na ang lahat ng lugar. Pero may special rights ka sa resources doon. So tandaan, pag sinabing 12 nautical miles, yun yung sovereignty. Hanggang 200 nautical miles, yun naman yung sovereign rights. Parang game lang, magkaiba ang full control at rights sa resources. Noong 2016, naglabas ng desisyon ang Arbitral Tribunal tungkol sa maritime dispute. Basically, sinabi ng ruling na ang Reed Bank ay bahagi ng EEZ ng Pilipinas. At walang legal basis ang malawak na historic rights claim ng China sa loob ng tinatawag na 9-dash line. Parang sa game, may rules at may boundaries. Hindi pwedeng i-claim mo lang yung buong mapa dahil sinabi mong sa'yo yan. At bakit ba big deal ang EEZ? Kasi hindi lang to basta malaking space sa dagat. Kabuhayan at resources ang usapan dito. Dito kumukuha ng isda ang maraming Pilipino at may mga lugar tulad ng Reed Bank na may potensyal na natural gas. Parang sa game, resource-rich area to, kaya importante kung sino ang may karapatang gumamit at makinabang sa resources. Dito natin makikita na ang EEZ ay hindi lang basta linya sa mapa. May totoong taong naaapektuhan dito, lalo na ang ating mga mangingisdang Pilipino. Imagine, araw-araw kang nangingisda para may maiuwi at may panggastos sa pamilya. Tapos, may dayuhang barkong manggigipit o hahadlang sa'yo sa lugar kung saan may karapatan ng Pilipinas sa mga yabang dagat. Siyempre, malaking problema yon. Kaya mahalagang alam natin ang EEZ at sovereign rights. May legal tayong batayan para protektahan ang ating yamang dagat at ang kabuhayan ng mga Pilipinong umaasa rito. Hindi lang to usapin ng teritoryo. Usapin din ito ng kabuhayan at karapatan. Time na para i-apply natin ang natutunan. Tingnan natin kung kaya na ninyong gamitin ang concepts ng EEZ, sovereign rights, at UNCLOS sa isang activity. Alright, hands-on muna tayo.
Dito natin malalaman kung gets na ninyo ang lesson o kailangan pa ng konting review. Sabay-sabay nating i-practice ang natutunan. Time na para i-test kung talagang gets nyo na ang EEZ, UNCLOS, Soberanya at Sovereign Rights. Check natin kung solid ka na dito. Dito natin malalaman kung talagang naiintindihan nyo ang lesson. Basahin ng mabuti ang bawat tanong. No rush. Think before you answer. Kaya nyo yan!